ating komunikasyon ngayong umaga si Ginoong Mussolini Sinsuat Lidasan, Director po ng Al-Kalam Institute ng Ateneo de Davao University. Sir, good morning, mayang buntag. Jade at Admar, muli po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning and assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa inyo, Jade at Edmar dyan sa studio. Opo, ano ho bang reaksyon po ninyo muna doon sa pagkakasuspende nitong si Congressman Kiko Barzaga? Kaugnay nga po doon sa mga post niya, ang sabi, ang dahilan ay tinuturing po itong disorderly behavior ng Kamara. Ano ho ba ang inyong masasabi? Siyempre na didismaya tayo, no. In the past several weeks nakasama natin si Congressman Kiko sa Manila at dito sa Mindanao sa pag-ikot niya, no. Congressman Kiko Barzaga ay isang matapang na lawmaker natin, ano. Siya po ay nag-observe lang at sinasabi niya yung kanyang naobserbahan na corruption sa government at yun, matapang siyang sinasabi yung kanyang nakikita. And yung ganyang ginawa ng Kongreso ay hindi makakabuti sa ating demokrasya. Kasi yung mga dissent, no, yung kasalungat sa administration na pananaw at yung mga expose na ginagawa niya ay parang they're threatening him, no, or threatening anyone na maging critical, no, sa ating gobyerno. And nasa demokrasya naman yan na kapag may mga as mentioned, we have the freedom of speech, no, and no one should stop us from doing it kasi hindi naman siya violent, hindi naman, wala naman siyang nilalabag na batas, no. Kung ethical lang pinag-uusapan, I'm sure marami pang mga ibang issues na mas dapat yun ang sinususpend nila. Opo. So paano po yung tinitingnan ito ngayon, Direktor? Magkakaroon ho ba ng chilling effect, kumbaga, dahil kung ano yung ginagawa ni Congressman Kiko Barzaga ay dapat hindi yun maging example sa iba pang mga kongresista, kumbaga. Ano bang tingin mo pagdating po dyan sa issue na yan? Well, historically, ang human, no, ang human nature, ang tao ay hindi takot, no. The more mo siyang pinagbabawalan, the more mo siyang sinusuppress, ay lalong lumalakas yan, no. Nalaman ko nga sa yung congressman namin sa Davao, si Congressman Sid Ungab, hindi lang niya naabutan yung botohan, pero siya mismo ay boboto din siya ng no, no, na hindi isuspend si Congressman Kiko Barzaga. So ang ibig sabihin, this will be a jumping board, no? Parang mas mapapabilis yung interest ng mga tao, mas makikita ng taong bayan na may mali sa sistema natin ngayon. May mali sa mga taong na nag-governs, no, na hirap mag-Tagalog. It's hard for everyone to just close their eyes, no, na klarong-klaro na, no, na bakit hindi nila i-focus doon sa issue na sinasabi ni Congressman Barzaga, doon sa corruption, doon sa expose ni former Congressman Saldico, no, yung issue about sa drug addiction ng presidente, no, yung insertions, bicameral insertions, and all other things, no. So parang ang lumalabas, no, nandoon ang sinusuppress nila ay yung mga simpleng mga topic, no. Parang they just try to divert the attention of the public, no, on small things. And in fact, doon sa mga na-meet ko, no, in the past several weeks, parang mas lalong tuloy-tuloy itong mga rally, no? Tuloy-tuloy itong mga protesta, hindi lang sa Luneta, hindi lang sa Liwasan ng Bonifacio or even sa EDSA Shrine or EDSA Monument, kung hindi mismo sa Kongreso, no? May mga supporters si Congressman Kiko, they will really go to the streets, go to sa labas ng Congress at magprotesta.
So ibig sabihin, nag-backlash, no? It has a negative effect, chilling effect, not in their favor, not in the favor of the congressman that suspended him, but in the favor of Congressman Kiko. Kasi alam mo naman po natin sa atin mga Pilipino, kung sino yung underdog, kung sino yung inaapi, mas doon po kumakampi yung taong bayan. Opo. So sa tingin po ninyo, dapat magtutuloy-tuloy lang at huwag magpapapigil itong si Congressman Kiko Barzaga sa kanyang paglalabas ng kanyang mga saloobin laban sa gobyerno ito, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang pagkakilala ko kay Kiko, matapang yan, ano, taga Cavite yan, no, Caviteño. And tupong katipunero yan. Yung lolo niya, isa sa mga magigiting na kasama ni Andres Bonifacio nung 1800s, no, yung panahon ng revolusyon. So, I think mas lalong tumatapang si Congressman Kiko sa nangyari. And tuloy-tuloy niya yan, no? And in fact, sinasabi din niya, he's not afraid. He's not afraid of any consequences sa ginagawa niya. Makulong siya, mapatay siya. Wala siyang kinakatakutan. And that's a very good sign of a young generation, no? A millennial na nagvo-voice out, no? Na hindi lang sa social media, and in fact, he really goes down sa communities na kinakausap yung mga taong bayan, kinakausap yung mga different groups, and talagang pinapakita niya na it's about time that we save our nation. Kasi kung yun naman din ang inisip natin, if we will not do anything now, our future generation will suffer. Yan yung laging sinasabi niya sa amin. Opo. At syempre, bilang isang Pilipino, bilang isang public servant din, at bilang isang Muslim, bilang isang peace advocate, nakikita po ninyo ang marami pong mga kongresista po natin, mas matindi pa yung ginagawa kumpara mo dito kay Congressman Kiko Barzaga. Sa tingin mo, kung sino bang dapat yung dapat na parusahan o isuspende? Ito bang nagpapahayag, naglalabas ng nagsaloobin laban sa gobyerno, o yung mga nababanggit, nasasangkot dito sa maanumalyang mga flood control projects o sa iba pang mga issue ng korupsyon, Direktor? Siyempre, no, doon tayo sa yun, mga nababanggit, no. Yun ang kailangang imbestigahan, yun ang kailangan idaan sa review ng Ethics Committee ng Kongreso. Kasi klarong-klaro naman, ano, dapat yun yung bigyan ng accountability dahil sa mga accusations against them. Kung titingnan mo, parang ang lumalabas is napikon lang yung Kongreso, kaya nila sinuspend si Congressman Kiko Barzaga. And we're fortunate na merong mga kasama niya sa Kongreso na they stood up, no, and they voted no. And tulad ni Congressman Leviste, no, yung mga kasama niya, na sinabi nila yung kanilang saloobin na mali yung ginawa ng mga kasamahan nila. So, kung titingnan natin, hindi lang suspension actually noon sa mga nabanggit na kasali sa flood control projects, no? Yung mga ghost projects na yan, kung hindi, talagang idaan sila sa proper investigation, and Committee on Ethics, no? So should look into it. Should find ways na yung mga ganong klaseng mga ginagawa ng mga kasamahan nila ay hindi na mauulit pa sa Kongreso. Opo. Sino bang mga nakikita po ninyo dyan sa Kongreso sa tingin mo na dapat ding isuspende, Direktor? Well, number one siguro yung mga congressmen na nag-file, no, kasi gusto ko din malaman kung sino ba yung nag-file. Hindi yata clear kung sino yung nag-file ng suspension kay Congressman Kiko. Pangalawa, yung mga congressmen na doon sa kanilang mga distrito ay may mga ghost projects, ano, na hindi maganda yung pagka-implement, no? I try not to mention names to, syempre baka mamaya magkaroon tayo ng problema online, but yung mga congressmen na klarong-klaro, no, yung mga kasamahan nung
Well, siyempre, si former speaker kasi nandiyan naman, no? Nandiyan naman yung pangalan niya na iniimbestigahan na siya. And yung mga kapartido niya, yung mga kaalyado niya. Kasi yun naman din talaga yung mga tao na nakinabang, no? Na gumawa ng plano at nag-execute ng plano para ma, ah, magawa nila yung corruption ng pera ng taong bayan. Opo. Mismo din si Congressman, o dating Congressman Zaldico, nababanggit niya si Speaker, dating Speaker Martin Romualdez, itong si Sandro Marcos, at iba pang mga nababanggit po niya. Lalo na, tutok tayo dito sa may kamera. Sa tingin mo, ito ang mga nababanggit din, tulad na lamang mga sinasabi ng mga resource person mula sa DPWH, mga dating opisyal, at maging itong si Orly Gutesa. Itong mga testimonya nila at pag nabanggit ang mga pangalan ng mga kongresista o senador man, dapat aksyonan kaagad ito ng institusyon tulad ng Kamara. Definitely, yun yung tamang way. No? That's the ideal way na dapat gawin. Pero base doon sa numbers, no? Numbers ng Congress na bumoto ng yes o suspend si Congressman Kiko, ay ang ibig sabihin nun ay there are around 260 of them, no, who are in favor of or supporting the current administration, no. So makikita natin na ano ang parang impact nun sa atin. Well, marami, no? It gives us a lot of possible scenarios next year, no? Nandyan yung possible impeachment of Vice President, no? Refiling ng impeachment case against Inday Sara, Vice President Inday Sara. Nandyan yung mga, instead na si President BBM Jr. ang impeach natin, ay baka si VP na naman, no? Because they have the numbers. But the way I look at it, ang taong bayan kasi kumbaga the 2028 is very very near, no? Very short yan. It's just a matter of time. And nakita naman natin yung mga taong sangkot doon sa Quadcom against the Vice President, no? Medyo nahirapan sila doon sa 2025 elections. So, sa tingin ko patuloy itong mass movements, patuloy itong ginagawa ng mga iba't ibang grupo, no, against the corruption. Ang kailangan lang nating bantayan ngayon, kasi binanggit din ni Congressman Leviste ng Batangas na may mga insertions. No? So yung mga insertions na yan, ano ba ang ibig sabihin yan? Baka possible na naman na yan na naman yung gagamitin nila para bibilhin na naman yung mga boto sa Kongreso. So those things, those the things that we have to guard, we have to talagang titingnan natin para hindi naman sila parang parang mga hari, no? Parang mga hari na they can do whatever they want, no? They have to all remember that public office is a public trust, and the mandate that they have is from the people, no? Taong bayan ang naglagay sa kanila sa Kongreso, and eventually kapag darating yung panahon, baka taong bayan din ang tatanggal sa kanila sa pwesto nila. Po. Kaya nga yun ang pulso ng bayan na direktor ang sinasabi nila, mas nauna pang sinuspende yung congressman na wala namang ghost project o walang anomalya, hindi na sasangkot. Kumpara doon sa mga kongresista na nababanggit na talagang madalas o common na sinasabi ng mga resource person, sila pa ang hindi pa nasuspende. Ito pang naunang kongresista na siyang may prinsipyo daw at tumatayo laban po sa korupsyon. Totoo. Oo. Totoo po yun. Tsaka isa pa, may nakikita ho ba kayong impluensya mula sa Malacanang naman? Dahil nga, kung magbabasihan natin yung mga post ni Congressman Kiko Barzaga, abay puro patama laban sa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa tingin mo, naimpluwensyahan ba? May basbas ba mula sa taas, sa palasyo, sa pagkakasuspindi nitong kongresista? Definitely yes, no? Kasi alam naman natin na simula't simula pa, every budget hearing,
Ganyan, yung cycle ng governance natin, laging meron niyang command from the executive branch, no? Although sinasabi natin na may separation ng powers, pero hindi eh. Para sa atin, parang nagma-merge yung executive and legislative, no? And then, yun na nga, alam naman din natin na si Speaker D, no? Ay sino ba ang naglagay sa kanya dyan, no? So, balita natin based sa mga information na nakuha natin is no other than the deputy majority the majority floor leader na si Sandro Marcos, ng Congressman Marcos. So ano ibig sabihin nun, no? So kung you connect the dots, Sandro Marcos is anak ni Presidente Bongbong Marcos Jr., no? So I think even a grade 5 student siguro maoobserbahan niya yan eh. It doesn't make you a genius to understand what is happening in our country and to know that what's happening in Congress is definitely may basbas sa Malacanang. Opo. At hindi kayo naninibago nitong mga nangyayari ngayon na kung sino man yung critical sa gobyerno, sa administrasyon, ay kung hindi tinatanggal, ay kinakasuhan o pinapatulong. Well, siyempre naninibago tayo kasi sa panahon naman ng dating Pangulo si Rodrigo Roa Duterte, no? Ay hindi ganyan. Tinotolerate po natin 'yan, no? At the level of tolerance ni President Duterte ay medyo malalim, no? Not unless yung mga iba na may talagang kaso, no? Yung tulad sa nangyari kay former Senator Laila De Lima, no? Talaga namang hindi lang dahil doon sa she was critical against the Duterte administration, but there was a case filed against her. So yung iba sa panahon ni Duterte, yung kaliwa nga talagang grabe yung atake nila, yung ibang sa mga pinklawan, no? Talagang inaatake nila si presidente pero hindi natin pinapansin kasi parang we treated that, and even the president treated that as a normal uh, voicing out, no, in a democratic environment. So naninibago talaga kami. Opo. Ang grupo po ninyo kabilang po doon sa mga sumama sa rally noong November 30 at sa mga nakalipas pa na mga rallies, protesta, Sir Director. Ang PCIJ, o itong Philippine Center for Investigative Journalism, may inilabas na ulat na itong si First District Representative Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez tinawag na mga pork barrel kings. Ano ho ba ang masasabi po ninyo? Well, talaga namang klaro yun, ano. Nakikita naman natin sa how they handled the budget, no, in 2025, even the previous one, 2024. So, yung grupo namin, nagsimula kami as Maisog, no, hakbang ng Maisog, nung January. So, yung expose ni Congressman Sid Ungab, yun yung naging parang driving force for us to expose the anomalies ng Kongreso, no? Yung ginagawa ni former Speaker Romualdez and ni Congressman Sandro Marcos, no? And all the rest, no? Yung mga kasamahan nila sa partido nila. And lumaki yung grupo natin, nagkaroon tayo ng Save the Coalition, Save the Philippines Coalition, no? It's a broader network, no, ng labor, OFW, from the BARM, no? So the business sector. So medyo yung coalition ngayon talagang lumaki siya, and yun yung klarong panawagan, no? Na dahil nalaman natin yung problema at alam natin kung sino ang responsible, no? So yun yung klarong titirahin mo at you call for the president to resign because of these anomalies, no? And remember nung ni-raise ni President Duterte yung issue about sa insertion. Eh, ang sabi ng presidente, binasa daw niya yung 4,000 pages, no, more or less, na GAA, no? Na General Appropriations Act, no? Yung batas ng gumawa ng budget natin. At pinirmahan niya. No? So anong ibig sabihin nun? Di ba? So
So right from the start, he was aware of ano yung muka at ano yung nandoon sa budget na yon. So kaya nagugulat tayo bakit parang ngayon hugas kamay, no? Si Saldico, meron siyang clear na mga exposés, no? Sinulatan pa niya si President Bongbong Marcos Jr., no? Yung si Gutesa, no, yung isang Marine soldier, no, na siya yung parang bagman. So klarong-klaro yung narrative, no? How these things work, saan hinatid, and and this expose led to the uh, termination ng work ni former Executive Secretary Bersamin, no? Isang former Chief Justice ng ating bansa, no? Na naging Executive Secretary, and ngayon talagang yung credibility niya, yung reputation niya is at stake, no? Talagang um, I think may kasong ipafile sa kanya eventually. And then yung kay Secretary Pangandaman ng DBM, no? So, command responsibility parati yan eh. Yan yung nakikita natin situation ngayon. Now, imposible na yung mga subordinates mo, no, gagawa ng mga bagay na hindi alam ng principal nila, no? Hindi alam ng presidente or walang basbas ng presidente. So, I think it's just a matter of time. Kung hindi man natin makaya before 2028, I think ang taong bayan ilalabas nila ang kanilang mga galit sa tamang panahon. Opo, bago ko ipasa kay Partner Admar, ang nakikita po natin ay hindi po tumitigil, hindi po napapagod ang sinasabi po ninyo, Direktor, kahit ay tila ramdam po ng mga kababayan natin na tila ba hindi nakikinig ang Pangulong Bongbong Marcos sa inyo, sa mga grupo at sa mga kababayan, lalo na pagdating po dito sa paglaban sa korupsyon. Yeah, hindi lang 'yun, no? Kasi mismo yung kapatid niya, no, isang senator, Senator Amy Marcos, no, na inopen up niya yung issue about him as a cocaine addict, no, drug dependent. So, ang isang matinong presidente, the best way to stop that issue is to the hair follicle test, no? Magpa-test siya, no? And kung malaman natin na talagang hindi naman siya drug addict, hindi naaapektuhan yung kanyang pag-iisip, no? Ang kanyang judgment, no? Ang kanyang mga decision making doon sa allegedly he's using drugs, and then patuloy tayo, di ba? So be it, no? Pero hangga't hindi niya sinasagot yan, no? Hangga't hindi niya ina-address yung issue na yan, patuloy at patuloy yan lalabas, no? And hindi lang yan dito sa atin. In fact, the international community is also looking at us, no? Tinitingnan tayo ngayon ng US, Estados Unidos, ng United Kingdom, ng Japan, no? And even China, no? So, ano ang magiging mukha natin sa international community when our president is being seen as a drug addict, no? So ang next question diyan is saan ba nanggaling yung ginagamit niya? So does it mean that our country can easily access illegal drugs, no? Kumbaga, if no other than the president himself, no, is using it. So maraming questions, no? Maraming lumalabas na mga questions, and the more that we don't answer these questions, no, categorically, no, with clear evidence, talagang mapapahamak yung bansa natin. May mga nakakausap ako sa aming university, no, sa mga network natin ng mga ekonomista. Talagang sinasabi nila na apektado tayong lahat, no? Darating yung panahon na baka yung dollar exchange ay aabot na ng 100, no? So anong ibig sabihin nun? It will affect our import and export businesses, no? So maraming bagay. So hindi pwedeng isang tabi ni presidente, no, parang ang gagawin niya palalakihin lang niya yung mga barikada sa Mendiola, sa Ayala Bridge, no? And hindi niya sasagutin at hindi niya haharapin itong mga issues na ito.
Kasi this will haunt him. This will definitely darating yung panahon na hindi na nila makokontrol ang issue. No? Hindi na nila makokontrol ang issue dahil yung 100 million na Filipinos na ang magsasabi na, President, you are fired. Opo, Ginoong Lidasan, Director, Sir, magandang umaga, may buntag si Admar po. Kung matatandaan natin, last administration, critical din po yung ilan sa mga kongresista sa Pangulo, sa pangunguna na dyan, dito sa Makabayan Black, kung ano-ano mga sinasabi laban sa Pangulo, kung ano-anong mga akusasyon laban sa Pangulo, pero wala tayong narinig. Actually, in fact, di ko lang alam kung meron bang complaint sa mga kongresista dati at pinapasuspindi o pinatatanggal sa kanilang posisyon bilang kongresista. Para ngayong sa administrasyon na to, merong tinanggal bilang isang kongresista. Ngayon, meron ding sinuspend. Patunay ba ito na talagang balat sibuyas ang gobyerno ngayon? I think so, no? Parang yun yung mensahe na pinapalabas nila. Either balat sibuyas or either guilty talaga sila, no? So, yun yung mga lumalabas, ano? Kasi sa atin naman, sino yung pikon, sino yung negatively react, yun yung, kumbaga, instead of addressing the proper issue, no? Yung kung ano talaga yung mga allegations, no? Ay lumalabas na talagang hindi lang sila balat sibuyas, kung hindi, baka guilty talaga sila. Ang guilt, no? It's a sign of guilt. Opo, and meron pong binanggit itong si Congressman Barzaga. Sabi niya, hindi raw ethical yung kanyang mga sinabi laban sa Pangulo as per Kamara, no? Na naghain ng ethics complaint laban sa kanya. Pero hindi naman daw sinabi na hindi totoo ang kanyang sinabi. Yun. Ano po yung masasabi niyo po Tama. dyan, Ginoong Lidasan, sir? Totoo, yun nga yun eh. Yun yung sinasabi ko na dinidivert yung issue. No? So, parang bakit tayo nagpo-focus doon sa pag-meow-meow niya, no? Mahilig lang siya ng mga cats. No? Bakit yung, kumbaga, mababaw masyado na issue yun? Bakit yung kanyang ine-expose, yung kanyang mga issues na nilalabas sa kamera, bakit hindi yun ang pag-usapan? No? So, ang lumalabas na ay para may tinatago, no? They just want to suppress him for 60 days. Pero I think hindi mangyayari 'yon eh kasi lalong tumatapang ang mga katulad ni Congressman Kiko pag inapi. I think this will make him more open sa public, no? And the suspension will not stop him, no? And in fact, sinasabi nga niya kahit na patayin siya or ano man ang gawin sa kanya, ay handa siya dahil yun yung kanyang gustong gawin para sa atin, no? Para sa ating bayan. Opo. And nakikita nyo rin po ba, Director, na itong pangyayaring ito, iba yung, kumbaga, yung prioritization ng ating Kongreso at Kamara po ngayon. Kasi napansin din po, no, lalo na yung mga ilan sa mga tumutol, no, sa katauhan po ni Congressman Liviste ng Batangas, napansin niya na ito po yung may pinakamaraming attendance. During sa pagpapasuspende dito kay Congressman Barzaga, napansin po niya, after noong pagpasa sa panukalang budget sa side po ng Kamara, ito yung may pinakamaraming attendance ng mga kongresista dumalo para bumoto. Naalala ko dati na nagpo-post din itong si Congressman Barzaga during sa budget deliberation, videos, pinapakita niya kung gaano ka bakante yung plenaryo po during sa budget deliberation po, Congressman. So kumbaga yung prioritization nila, makikita dito na pinagkaisahan para lang dito sa, kumbaga mas priority nila itong ganitong issue kumpara doon sa pinaka-main na trabaho ng mga kongresista
At kabilang po dyan yung pagpanday po ng mga panukalang batas, lalo na sa issue po ng budget, sir. Yes, in fact, kung matatandaan natin, Monday yun, ano, Lunes. And usually ang nasa schedule, no, kaya sinasabi ito sa akin ng mga kaibigan kong mga nagtatrabaho sa Congress, pag Lunes, puro kanyan, puro privilege speech, no? Speeches yan. Kaya nga yung ibang mga kakampi natin ay hindi nila alam, no? Hindi sila naka-attend. So, pero yung mga aliado ng administration, talagang nandun sila maaga pa. And in fact, ito nga, binabasa ko itong sinasabi nila na isiningit lang yung report na yon ng mga past 7 p.m. no, to suspend Congressman Kiko. So anong ibig sabihin nun? No? So I think either meron na namang exchange, no? Kasi alam naman natin na in politics every vote of the congressman may kapalit yan, no? So it gives us really a negative impression of how things are done, no, in the Congress, in the lower house. So, why issues like this yung inuuna nila, no? Kasi pwede naman palang sabihin na yung mga importanteng issues pwede nilang pag-usapan at pwede nilang i-prioritize, no? So, pero hindi eh. Hindi ganoon. Hindi ganoon sila mag-isip. Opo, sir, malipat po ako ng topic ngayon. Kamusta na po sa kasalukuyan ang BARM? Dapat sana meron na silang tawag nito, unang election po. Ano po yung update ngayon dyan sa BARM po, sir? Sa BARM naman, yung nga, ano, nasa pangatlong extension na tayo. No? First was the 2022 extension, and then 2025, and then 2025 dapat May magka-election na. And then 2022 na extend sa 2025 na election, and then from 2025 na extend na naman sa October. Pang-apat na pala, no? Pang-apat na possibly extension ito. So, yun din yung pinag-usapan namin sa university kahapon, ano, the situation in the BARM, no? Kasi yung nangyari, supposed to be may election tayo last May, no, this year, May 2025, but unfortunately Supreme Court declared the laws on redistricting, no, ng BARM as unconstitutional. So sinasabi ng Supreme Court dapat within I think 90 days, no, upon natanggap nila yung batas ay mag-election. So if you try to compute it by March 30 something on that date yung election, no. Pero ang nangyari is wala pa ring panibagong batas, no, ng redistricting. According sa mga nakakausap natin sa BARM Parliament, no, sa Bangsamoro Parliament, ay meron daw pong 10 members of the Parliament na hindi nila pinipirmahan yung redistricting, no? So, yun, hindi na natin alam yung detalye, no? Yun lang yung mga sinasabi nila sa atin. So, ang COMELEC naman ay nagsabi na dapat mag-election na, no? May resolution na ang COMELEC na dapat March 30 mag-election. Now, ang question dyan is, paano ka magkaka-election? Paano ka magkakaroon ng first parliamentary election kung walang batas na nanggaling sa Bangsamoro Parliament that will define the redistricting? Yung redistricting po, ito yung sinasabi nating 32 districts that represents the entire region ng BARM. And since nawala na po yung Sulu, province of Sulu, with 6 allocations as members of the parliament, no, for the districts, yun yung kailangan i-define kung saan mo i-redistribute yun. So yun yung pinaka-importanteng batas para magkaroon tayo ng eleksyon. Now, sabi nila tapusan nila yung batas. And ngayon ang pagkaalam ko po yung interim chief minister natin na si
Abdul Rauf Makakawa, no, ni si Sami Gambar ay nasa Mecca, no, nag-umrah. So definitely hindi pa niya mapipirmahan yung batas. I think babalik yun sometime in the third week of December. So kung titingnan natin yung timeline, with requirements of the law to be passed in the parliament, no, with the different readings, consultations, committee reports, ay malamang hindi aabutin hindi natin makukuha yung ginawang deadline ng Supreme Court at yung ginawang resolution ng COMELEC, no. So sa ngayon doon pa lang tayo. Yun yung situation. Now it will depend yung ang susunod na mangyayari kapag by January makikita natin kung ano ang magiging kalalabasan ng batas na yon. And kasi hindi naman automatic yan eh. Once na may batas for any elections, at least 60 days to 90 days yung timeline. Now, ang isang problema na nakikita natin ay meron naman ding batas na sinasabi na hindi pwedeng magkaroon ng two elections, no, within the year. So alam natin na merong election next year sa December, no, yung election ng barangay and SK election, no. So anong ibig sabihin nun, no? So baka magkakaproblema kung sasabihin natin by June, no, and then election sa June, tapos election ka na naman sa December. No? Baka mamaya meron namang mag-file sa Supreme Court, no, nullifying it. No? So yung mga factors na yun dapat nating ma-consider. But if you ask me, the way I look at it, sa lahat ng problema ng ating national government ngayon, especially sa Malacanang, parang hindi nila nabibigyan ng pansin pa itong BARM. Kasi kailangan din kasing bigyan ng priority ito ng presidente. Kailangan tingnan ng presidente kung ano ba talaga ang dapat na gawin. No? But with the developments now nationally and in the regional politics, I think there will be no election next year. Walang mangyayaring election. And most probably, the election would happen sa 2028. No? That would be the most logical thing na mangyayari. Kasi kung ipipilit nating mag-election next year, ay meron ka namang mga legal impediments. O sasabihin mo na naman next 2027. No? Pag ipasok mo naman sa 2027, so yung mga nandyan, nakaupo dyan ngayon, ay overstaying na sila. No? So kailangan namang mag-reappoint ang presidente ng panibagong members of the parliament. So maraming legal repercussions na kailangan nating malaman, no. And the government not only OPOPRO, no, yung opisina ni Secretary Calves, but it is really the office of the president, no? Because lahat naman yan ay under sa office of the president. They are all appointed by the president. Alright, siguro Direktor, huling mensahe po ninyo, paalala muli sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Well, again, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa ngayon, we are in a dark times, no? Darker times, no? Talaga pong nakikita natin na sobra-sobra na po yung nangyayari sa atin, no? Sa taong bayan. May mga sakuna, may lindol, may flooding, no? May mga typhoons. Alam po natin yung mga casualties, no, sa Visayas and in the other parts of Luzon, no. And yung mga issues on corruption, no. Ngayon po pa lang merong klarong picture na how niloloko tayo, no. Paano tayong parang ninanakawan. Yung mga tulad ni Congressman Kiko Barzaga, nila Attorney Vic Rodriguez, no, yung mga kasamahan ni
mga kasamahan natin sa hakbang ng mga isog, si Congressman Sid Ungab, no? Yung mga um, ini-educate tayo sa real situation ng ating bansa ngayon. So, patuloy po tayong manalangin. No? We pray to Allah subhanahu wa ta'ala. We pray to whoever God you pray na sana tulungan tayo. Magtulungan din tayo na isipin natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Kung ganito na lang parati, no? May level of impunity, may level of people in the government do no longer respect us, no longer value the rule of law. Sila-sila na lang ang kumokontrol sa ating taxes, sa ating mga programa. I think it's about time we think. No? Again, there will always be legal ways. No? It's either we follow what is enshrined, no? What is written in the Constitution, and we can also still continue, no, strengthen our ranks, and maybe on the 2028 elections, which is more or less 3 years from now, no, it's about time na we vote for the right leaders. We vote for the leaders that can truly serve us and may puso at damdamin, no, and action for our ating bansa. No? So yun po, patuloy po tayong makinig sa mga news na ganito. No? Patuloy po tayong mag-research, no? Alamin yung mga totoong pangyayari. Kasi I think it's only SMNI and some of our friends, no, na talagang yung tamang balita ang kanilang nilalabas. Even yung mga mass media, no, mainstream media, nakikita natin, ay hindi nila nilalabas yung totoong situation ng ating bansa. In fact, international mass media pa ang nakakabigay no, ng picture of what's happening now, no, in New York Times, Al Jazeera, no, and all others. So again, manalangin tayo and we pray for the best, no, for our country. Thank you and wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.